kids! Nandito tayo sa Filipino Tree. Pag-usapan natin ang alamat, paglalarawan, suliranin at salitang ugat. Katangian ng tauhan, salitang naglalarawan, suliranin at solusyon. Salitang ugat. Pag-usapan naman natin ngayon ang mahahalagang salita. Una, matyaga, hindi sumusuko, patuloy na gumagawa kahit mahirap. Pangalawa, tamad. Ang tamad ayaw kumilos o tumulong kahit may kailangang gawin. Pangatlo, reklamador. Laging nagrireklamo bago gumawa. Pang-apat, palayok, gamit sa pagluluto. Pang-lima, pakuran, lugar sa paligid ng bahay. Ito ang mga salita bago pag-usapan natin ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa isang maliit na baryo. Ang ina ay masipag at matyaga. Samantalang ang kanyang anak na babae ay kabaliktaran. Siya ay tamad at ayaw tumulong sa mga gawaing bahay. Ang pangalan ng bata ay Pinang. At araw-araw, si Aling Rosa, ang ina ni Pinang, ay gumigising ng maaga upang magluto, maglaba, at maglinis ng bahay. Habang abala siya sa gawaing bahay, si Pinang naman ay laging nasa loob ng bahay, nakaupo o kaya'y natutulog. Madalas ay pinagsasabihan ni Aling Rosa si Pinang, "Anak, tulungan mo naman ako kahit kaunti." Ngunit lagi itong sumasagot ng, "Hindi ko po alam o kaya'y hindi ko po makita." Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi siya makabangon. Tinawag niya si Pinang. "O Pinang anak, pakiluto mo naman tayo ng kanin." Mahina niyang sabi. "Hindi ko po alam kung nasaan ang palayok." Sagot ni Pinang. "Hanapin mo anak." "Pero hindi ko po makita." Dahil dito, napuno ng galit at inis si Aling Rosa. Sa sobrang pagkadismaya, nasambit niya na, "Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo." Pagkatapos ng araw na yon, hindi na makita pa si Pinang. Hinahanap siya ng ina at ng mga kapitbahay, ngunit tila siya'y naglaho na parang bula. Makalipas ang ilang araw, may tumubong kakaibang halaman sa bakuran nila. May isa itong mababang halaman na may matulis na dahon at may bunga sa gitna na parang may maraming mata. Nang makita ito ni Aling Rosa, napaiyak siya. "Pinang, ikaw ba yan?" Sambit niya habang niyayakap ang kakaibang bunga. Simula noon, tinawag ng mga tao ang bunga ng halamang yon na pinya. Bilang alaala kay Pinang, nagustuhan niyo ba mga bata? Sana meron kayong natutunan. Ito nga pala si Teacher Chris. Thank you! Bye-bye!